talagang kakampi kayo ng kalikasan, dapat niyong malaman ang mga kagamitang hindi nakapipinsala sa kapaligiran. Andiyan na sila! 1,000 buwa. Yan ang hatid ng longest running noontime show, ang Eat Bulaga. At ngayon, hindi lamang sa Pilipinas naghahatid ng saya ang programa. Dahil kamakailan lang, nagkaroon na rin ng Eat Bulaga sa Indonesia. Pero bukod sa kwela at sayang hatid ng noontime barkadahan, dulot din nila ang mga makabuluhang proyekto na pinakikinabangan ng marami. Tulad na lang ng plastic ni Juan, kung saan nangongolekta sila ng mga plastic bottle para gawing mga upuan at idodonate sa mga paaralan. Talaga nga naman good news ang pagtaas ng kaalaman nating mga Pinoy at ang pakikipagtulungan sa pangangalaga sa kalikasan, katulad na lang ng pag-recycle ng mga plastic bottle. Kasi naman, ang plastic ay isa sa pinaka-toxic na basura sa buong mundo. Ayon sa My Shelter Foundation, mahigit 1 bilyong mga plastic bottle ang kinukonsumo natin kada taon. At ang masaklap, hindi sila biodegradable o hindi nabubulok, kaya nananatili ang mga ito sa ating kapaligiran ng halos 1,000 taon. Buti na lang at marami pa tayong ibang bagay na pwedeng gawin sa mga lumang plastic bottle. Kaya itabi na ang mga bote sa bahay o kaya mangolekta sa kapitbahay dahil ito na ang mga paraan kung saan pwede nating mas mapakinabangan ang mga lumang bote. Akalain mo bang ang mga gamit ng plastic bottles na to ay pwedeng magbigay ng liwanag? Yan ang naisip ng My Shelter Foundation kaya inulunsad nila ang proyektong 1 litrong liwanag para makagawa ng eco-friendly at libreng light bulb. Kailangan lang punuin ang bote ng soft drink ng tubig na may kahalong bleach. Kapag kinabit ito sa bubong ng bahay, nire-reflect daw nito ang liwanag mula sa araw. Kaya nagkakaroon ka ng instant ilaw na walang kuryente. Yung 1 litrong liwanag ay isa talagang beacon of hope, no? Kung saan nagkaroon ng kadiliman kahit sa mga tropical countries, pero yung mga bahay katulad natin na magkatabi, is ngayon nagkakaroon ng paraan na pumasok ang liwanag. Marami ang sumusuporta sa proyekto para mapalaganap ito sa buong mundo. At ang mga kampanyang ito, nakasungkit pa ng mga parangal sa 59th Cannes Lions International Festival of Creativity na kamakailang ginanap sa France. Pero para sa My Shelter Foundation, ang tunay na award ay ang patuloy na pagdami ng bilang na nagtutulungan ng proyekto. Umabot na ng 200,000 sa buong mundo, nasa 10 bansa na kami. At ngayon, gusto namin umabot sa 1 milyon. Pero ang maganda nito, imbis na ang Pilipinas ang laging tumatanggap ng mga imbensyon, ngayon ang Pilipinas ang magpapaliwanag sa buong mundo. O diba, ang dating tagapaghatid ng problema ngayon award-winning na. At dahil dyan, magwawalis muna ako kasi manonood pa ako Luna Blanca bukas. Nakakita na ba kayo ng walis na gawa sa mga plastic bottle? Yan na binibida ng Culinary Education Foundation, Simulan Nating Gumawa o CEF Sinag Eco Center. Dito ang kanilang Eco Center, matatagpuan ang sari-saring paraan ng pag-recycle ng mga boteng plastic. Isa sa mga recycling expert na si Kuya Ryan. Tingnan nyo naman ang mga nagagawa niya mula sa plastic bottle. Mga sari-saring container, cute na pen at kakaibang lalagyan ng ball pen. Pero ang best seller daw niya ay ang kanyang mahiwagang walis. Mula na natin gumawa ng walis. Kakailanganin ng 10 bote para makagawa ng isang walis. Para gumawa nito, kinakailangan gupitin ang ibabang bahagi ng bote. Ang susunod natin gagawin, pagka nakat natin yung puwet ng PET bottles, ay gugupitin natin siya pataas. Gawing parang strips ang buong katawan ng bote. Ganito dapat ang magiging itsura niya. Gawin pa ito sa 9 na pirasong bote para makabuo ng walis. Pagkatapos ay maaari nating tanggalin ang itaas na bahagi ng mga bote. Kailangan lang natin magtira ng isang may upper part. Siya yung magiging holder ng PVC pipe natin pag inassemble natin ang mga PET bottles. Ipasok ang PVC type sa boteng may naiwang taas na bahagi. Ito ang magsisilbing katawan ng walis. Ipasok na rin ang ibang ginawang katawan. Pipiin at itali sila gamit ang tansik. Ang dali lang, di ba? Oh, bagay ba? Ang ganda, no? Ang dami talagang gamit ng mga plastic bottles. At isama nyo na dyan ang pagiging pang-decor nila sa bahay na matututunan natin ngayon. Tara! Iba na talaga ang pag-recycle. Kaya may mga shop na ang binibenta recycled products mula sa lumang papel, kahoy at syempre, mga plastic bottle. Ang real goal namin is to take care of the environment because that is what God gave us.
Ito yung mga gawa namin kasi mahilig kami mag-recycle. Ready na yung project ko para sa'yo. Mga galing sa mga recycled bottles, mga plastic bottles. Ito ang homemade decoration mula sa mga maliliit na plastic bottle. At ang good news, nakakatulong pa to sa mga nangangailangan. Ito kasi ang livelihood project ng isang grupo ng mga kababaihan. Ito yung manika na ginawa ko from recycled material. So, hindi lang yung plastic bottle, kundi pati yung mga cloth. Kailangan ng wall putty, blower, glue gun, mga lumang tela, mga styrobol, plastic bottle, pintura, paintbrush, gunting, panulat at sandpaper. So, Bea, ito ang plastic bottle natin, di ba? Usually, tinatapon ito, di ba? Pero gagawin natin manika. Una, ikabit ang styrobol sa itaas na bahagi ng bote. Ito ang magsisilbing ulo ng manika at ang bote naman ang magiging katawan. Para naman kuminis at madaling pinturahan ng styrobol, lagyan ito ng wall putty. Itong wall putty, nabibili ito sa hardware. Patuyuin at kiskisin gamit ang sandpaper. Pag makinis na siya, Bea, pwede na natin i-paint yung mukha. Gusto mo i-paint? Sige po. Pinturahan muna ng light color ang kalahating bahagi ng bola. Gumamit ng hair dryer para mabilis mapatuyo ang pintura. Gamit ang ballpen, iguhit ang mukha ng manika bago ito kulayan. Lahat na tayo pwede at kaya nating gawin to, kaya try natin. Oh my gosh. Nanginginig ako. Sabi nga ni Miss Patsy, huwag matakot mag-eksperimento dahil lahat naman tayo may tinatagong creativity. Oh, di ba? Nag-false eyelashes siya. Pag happy na sa mukha, pwede nang gawin ang damit ng manika mula sa lumang tela. Idikit ito gamit ang glue gun. So ngayon, yung kamay. Okay? Wala pa rin sa lumang tela. Gumawa ng korteng kamay at braso at pagdikitin. Gawin naman ang buhok mula sa strips ng tela. Bahala na kayo sa type niyong hairstyle. Pwede natin lagyan ng pantalon. Okay? Gawin naman ang mga bintit paa. Bulaklak na lang, ayos na siya. Ayan, buo na ang ating recycled manika. Kaya ang mga boteng plastic, huwag hayaang mamalagi sa basura para sa kalikasan, hindi maging pinsala. Gawin itong sari-saring mga obra. Kahit anong basura kapag napabayaan ay pwedeng makasama sa ating kalikasan. Buti na lang at marami sa atin ang kumikilos para ito ay masolusyonan. Patunay lamang na lahat tayo may magagawa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, mag-recycle na tayo. Kuya, pwedeng akin na lang po yung bote nyo? Thank you.